Maraming Diyos. Maraming salamat po. Malalhati kaming nakasapit sa unang pagsamba namin sa taong ito. Salamat po, Ama. Narito ka muli sa piling namin habang kami ay umaawit ng pagpupuri sa iyo. Pinadarama mo sa amin ang iyong Espiritu na siyang nagpapalakas sa amin at umaaliw sa amin sa marami naming kalubay. Salamat, Ama. Hanggang ngayon, nakaharap kami sa iyo sa kabila ng maraming mga hadlang, sa kabila po ng aming abang kalagayan. Kung hindi mo kami sinamahan at tinulungan, baka wala na kami sa pagkakataong ito. Ngunit ikaw, Ama, ang aming Diyos, ang patuloy na nangangalaga at kumukupkup sa amin. Kaya hanggang ngayon, matatag na nagpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. At laging hinahanap ang ganitong mga pagsamba. Nangunguli lamang ang aming mga puso na kami makapasok sa loob ng kapilya. Salamat po, Ama, sa tuwing kami nagkakatipon. Hindi mo kami binibigo. Ang iyong kapangyarihan ang lagi mong isinusugo sa aming kalagitnaan. Purihin ka, aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Pakitanggapin mo po kaming lahat. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Sinasamba ka, Ama, ng aming mga puso't kaluluwa. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo sa patuloy na pag-alalay at pagtulong mo sa amin. Natawid namin ang lumipas na taon at ngayon ay narito kami. Inaharap na namin ang panibagong taon. Inakay mo kami sa unang pagsamba namin. Matatag na umaasa na sa pagtitipong ito'y muli ka naming makakapili. Salamat, Panginoon, hindi mo kami binigo. Salamat. Salamat sa iyong pamamagitan sa amin sa Ama. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Maawa ka muli kaming ipamagitan sa Ama. Lalo na po kapatawaran ng aming mga sala. Ama, tatanggap kaming muli ng iyong mga salita, mga aral na itinuro ng sugo at ng kapatid na Iran Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Napakahalaga sa buhay namin, lalo na po sa aming kalagayan ngayon. Ito ang aming tanging pag-asa para kami makapamalagi sa daan patungo sa aming kaligtasan. Huwag sanang mabigo ang sugot ang kapatid na Iranyo Manalo na sa araw ng pagkabuhay na mag-uli. Muli nila kaming makikita at makasama sa pananahanan sa bayang banal. Magalang po naming hinihiling ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo.
Mahal na kapatid. Bagong taon, bagong pagsisimula ng paglalakbay sa taong ito, 2026, tungo sa kawakasan ng ating buhay o ng mundo. Normal po sa tao na sa bawat pagsisimula ng taon ay maghangad na maging mabuti ang kanilang buhay. Maging maligaya, payapa, at maginhawa. Kaya nga, maraming tao, meron silang mga tinatawag na New Year's resolution na doon nakapaloob kanilang mabubuting hangarin sa buhay. Ang pagtatamasa po ng maginhawang buhay sa matuwid na paraan ay maituturing na isang kapalaran sa mundo. Maligaya at payapa ang buhay ng isang pamilyang may sariling tahanan at lupa at matatag na ikinabubuhay. Subalit, hindi po lahat ng sambahayan ay naging mapalad na makarating sa ganitong kalagayan. Maraming pamilya ay alipin ng kahirapan. Ang kinikita ng ama ng tahanan ay hindi po makasapat sa pangangailangan ng buong pamilya. Sa ganitong abang kalagayan, ang iba'y bumabaling sa pangungutang. Na dahil dito, lalo silang nalulubog sa kahirapan. Kaya, upang hindi po mahulog sa ganitong abang kalagayan ang sino man sa atin, sa halip ay tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos. Luna sa pagsisimula ng taong ito. Ang Biblia po ay mayroong itinuturok tungkol sa kung ano ang susi para sa masaganang buhay. Ano yun? Ano po ang susi na magbubukas ng pinto para sa maginhawang buhay? Sino ang tiyak na magtatamo ng kasaganaan? Kawikaan 28-25, ang sabi ng Biblia, ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay magtatamo ng kasaganaan. Kaya sa pagsisimula po ng bagong taong ito, sa Diyos natin itiwala ang ating buhay. Manalig po tayong lubos. Ang Diyos ang magkakaloob sa atin ng mabuting buhay, unang-una na ng kasaganaan. Paano po ibabasbas ng Diyos ang kasaganaan? Ibig bang sabihin, pagka sinabing kasaganaan ay marami kang salapi, lahat ng gusto mo, nakukuha mo, nabibili mo. Yun lamang po ba ang tinutukoy na kasaganaan? Ibabasbas ng Diyos. Ano ang maghahatid sa tao sa masaganang buhay? Pansinin po ninyo, Kawikaan 22:4. Ang sabi ng Biblia, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Napansin ba niyo? Hindi lamang yung salapi, hindi lamang yung marami kang kayamanan o marami kang tinatangkilik. Hindi lamang yun ang tinutukoy na kasaganaan na ibabasbas ng Diyos sa mga lingkod niya. Ang sabi ng Biblia, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Sa makatuwid, ang pagtitiwala at pagkatakot sa Diyos ang mahalagang katangiang dapat na mataglay po natin upang matamo ang kasaganaan o kaginhawaan. Ibabasbas po ng Diyos ang pagpapala sa mga lingkod niya na nagtitiwala at natatakot sa Kanya. Hindi pwedeng yung como ikaw ay lingkod ng Diyos. Sa panahon natin, hindi como ikaw ay iglesia ni Kristo. Ibabasbas na ng Diyos, tiyak na ibabasbas na ng Diyos
ang mga pagpapala sa iyo. Hindi. Merong hinihintay ang Diyos na dapat nating gawin. Kasi hindi naman tayo tulad ng mga tao ng sanlibutan na sumasampalataya lang. Sinasalita lang yung pananampalataya, pero wala namang gawa. Hindi ba yun ang itinataguyod nila na pananampalataya? Eh tayo ay hindi gayon. Anong uring pananampalataya ang taglay natin? Tunay na pananampalataya. Sumasampalataya tayo, pero inilalakipan natin ng ng gawa. Yung pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Yun yung pagkatakot sa Kanya. Yun ang kailangan makita ng Diyos sa atin. Para ibasbas niya sa atin ang Kanyang mga pagpapala, ang kasaganaan o kaginhawahan. Ano-anong pagpapala ang naghihintay sa mga natatakot sa Diyos? 19:23, ang sabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay magdudulot ng mahabang buhay, kasapatan, at kaligtasan sa kapahamakan. Sa makatwid, mga kapatid, 3 mahalagang biyaya po ang nakalaan sa sino mang nagtitiwala at natatakot sa Diyos. Una, mahabang buhay. Paano hahaba ang buhay? May taglay na karamdaman. Lalo pa nga kung malubhang sakit. Aalisin ng Diyos ang sakit. O kung hindi man, hindi ito papayagan ng Diyos na magiging dahilan ng maagang kamatayan. Ikalawa, ibabasbas ng Diyos sa atin ang kasapatan o contentment o kasiyahan sa anumang kalagayang ating kinaroroonan. Kaya kahit saan makarating o anuman ang maging kalagayan sa buhay, panatag tayo sa pamumuhay, lalo na po sa paglilingkod sa Diyos. Ikatlo, kaligtasan sa kapahamakan. Ano-anong kapahamakan? Napakaraming kapahamakan po, lalo sa panahon natin, sa iba't ibang panig ng mundo. Ano-anong halimbawa? Digmaan, mga kaguluhan at katampalasanan o kriminalidad, mga malalakas na kalamidad gaya ng bagyo, lindol, tsunami, pagputok ng bulpan, mga salot, iba't ibang uri ng sakit o epidemya. At ang pinakamaluba ay ang walang hanggang kapahamakan sa apoy sa araw ng pag-upo. Ano bintaha ng taong nagtitiwala at natatakot sa Diyos? Isinisiguro ng Diyos ang kaligtasan nila sa mga kapahamakan. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi higit po sa lahat sa araw ng pag-upo. Ano pa ang kulang, mga kapatid? Ano pa kailangan natin na hindi kayang ipagkaloob ng Diyos? Kaya mapalad ang mga lingkod ng Diyos na nagtitiwala at natatakot sa Kanya. Ito ang mahalagang maging katangian natin, lalo na sa pagsisimula ng taong ito. Sa panig ng mga magulang, naghahangad tayo na maging mabuti ang ating buhay sa taong ito at sa mga darating pa. Akayin natin ang ating sarili pagkatapos ang ating buong sambahayan sa pagtitiwala at pagkatakot sa Diyos. Lagi natin itong isama sa ating mga pananalangin. Paano makikilala ang lingkod ng Diyos na may takot sa Kanya? Awit 2:11, ang sabi, paglingkuran ninyo ang Panginoon ng may takot at paggalang. Anong hayag na katunayan ng paggalang sa Diyos? Sa Kawikaan 2:5-7, ang sabi ng Biblia, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod sa Panginoon. Ang paggalang at pagkatakot sa Diyos, kung gayon, ay pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Sumakit madaling makilala ang natatakot at gumagalang sa Diyos. Sila ang mga lingkod ng Diyos na masunurin sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Hindi sila namimili ng utos na susundin. Hindi. Lahat ng mga kautusan ng Diyos, sinisikap nilang masunod sa buhay nila. May kapahamakan ba sa kanila? Sa daan ng masunurin o gumagalang sa Diyos? Sa Kawikaan 2:8-9, wala. Malinaw ang pahayag ng Biblia.
Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya, kanyang sinusubaybayan. Kaya, mga kapatid, paano po mapapahamak ang lingkod ng Diyos? Kung ang Diyos mismo ang laging nakabantay at nakasubaybay sa kanyang mga daan at paglakad. Diba? Anong landas ang tinatahak ng mga lingkod ng Diyos na kanyang binabantayan at sinusubaybayan? Ang sabi ng Biblia, iyong susundan ang landas ng kabutihan. Kaya, ano ang ugali o karakter ng mga lingkod ng Diyos na gumagalang at natatakot sa Kanya? Kawikaan 8:13, ang sabi ng Biblia, namumuhi sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling, at masamang pag-uugali. Hindi pwedeng maging mayabang ang isang kapatid. Lalo na po tungkol sa ating pagiging mga lingkod ng Diyos. Lalo na yung tungkol sa ating kaligtasan. Totoo naman, mga kapatid, yung doktrina na itinuturo ng Biblia na ang ililigtas ng Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo hindi kaanib lang, kundi yung sumusunod. Yung Iglesia ni Cristo, matuwid, malinis at banal ang pamumuhay. Yun ang sinisikap nila sa buhay nila araw-araw. Yun ang tiyak na maliligtas. Paano yung mga tao ng sanlibutan? Katotohanan ng itinuturo ng Biblia, hindi sila maliligtas. Sapagkat ang ililigtas ay yung nasa loob lang ng Iglesia ni Cristo. Tayo, sumasampalataya. Iglesia ni Cristo tayo hanggang ngayon. Sapagkat yung pagtitiwalag nila sa atin ay dahil sa ating paninindigan sa katwiran o sa mga aral. Sino bang itinitiwala? Yung nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay sa paglabag, tayo naninindigan sa katwiran. Kaya ano nga ating paninindigan? Iglesia ni Cristo tayo hanggang ngayon. Pero kung sasabihin mo, ako, Iglesia ni Cristo, ligtas ako, ligtas kami. Kayo, hindi kayo Iglesia ni Cristo, hindi kayo maliligtas. Saan tayo nauuwi, mga kapatid? Sa kayabangan, sa kapalaluan. Sa halip na akayin ang tao para maakit silang umanib sa Iglesia ni Cristo at maligtas. Pagsasalitaan mo yung tao ng buong kayabangan, hindi kayo maliligtas. Wow. Ayaw ng Diyos yun. Ang may takot sa Panginoon, namumuhi sa kapaluluan, sa kayabangan, sa pagsisinungaling, at masamang pag-uugali. Sana napansin ninyo yun, mga kapatid. Ulit-ulit namin sinasabi, hindi sapat na Iglesia ni Cristo lang. Nakatala ka man sa Iglesia, pero sinungaling ka o nagpapagamit ka para magsinungaling, para gawa ng kaso ang iyong kapwa. Masama ang iyong ugali. Kapatid ka, nagpapakilala kang kapatid, pero ikaw ay mandarambong, ikaw ay tiwali, kurap, magnanakaw. Hindi rin maliligtas. Kaya hindi dapat ipagmayabang. Ano dapat makita sa atin? Yung pagkababaang loob. Sa ano? Sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Ito sana ang maging katangian natin lahat. Napansin ba ninyo? Pati ugali o karakter ng lingkod ng Diyos, kailangan nakasalig sa kanyang kalooban. Ano pangako ng Diyos sa sambayang natatakot at gumagalang sa Kanya? Sa awit 128:1-4, ang sabi ng Biblia, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa Kanyang mga daan. Ano kapalaran? Ang sabi, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ano ba ang katumbas ng maginhawa? Maunlad, sagana. Maaaring hindi sagana, subalit maginhawa.
sapagkat hindi naghihirap ang kalooban at isip. Bunga ng mga kabalisahan sa buhay. Kaya maginhawa ang buhay. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi dumarating lamang sa kasaganaan ng tinatanggap o tinatangkilik. Hindi. Ang pagpapala ng Diyos ay walang kalakip na kapigatian o kabalisahan. Ano katibayan na maginhawa ang buhay? Ang sabi ng Biblia, ang asawa mo ay magiging parang mabungang puno ng ubas sa pinakaloob ng iyong bahay. Ano katumbas? Kapakipakinabang sa tahanan ang kanyang asawa. Ano pa? Ang mga anak mo ay parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Ano katumbas? Nagdudulot ng kaaliwan at kaligayahan. Di sakit ng ulo at problema. Ito sana ang matupad sa buhay ng bawat pamilya. Mga magulang, bantayan natin ang ating pamilya, ang ating mga anak. Kahit ang mga anak ay malalaki na po, patuloy natin silang gabayan, turuan, ituwid, pag nagkakamali, disiplinahin, upang maakay natin ang ating sambahayan sa isang sambahayan pinagpapala ng Diyos na katulad ng binabanggit sa mga talatang ito. Gusto nating maging mabuti ang buhay natin sa pagsisimula ng dating sa paglalakbay sa taong ito hanggang sa daong panahon ng ating buhay hanggang wakas. Pakain natin ang ating pamilya sa pagkatakot sa Diyos, sa pagsunod sa kanyang mga kautusan, at lubos na magtiwala sa kanyang mga pangako. Bakit hindi pinababayaan ng Diyos ang mga lingkod niyang masunurin at natatakot sa kanya? Awit 25:14 ang sabi ng Biblia, sa mga masunuri, ang Panginoon ay isang kaibigan. Napakapalad po ng taong may isang kaibigan, maaasahan niya sa lahat ng oras. Di ba mga kapatid? At sa panahon ng pangangailangan at kagipitan, nakapagtitiwala siya. Pero wala nang gilingit pa sa kapalaran ng taong ang kaibigan niya ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sila ang mga lingkod ng Diyos na masunugin. Diyan tayo humanay, mga kapatid. Kaya sa pagsisimula ng ating paglalakbay sa taong ito, kung gusto nating maging mabuti ang lahat sa ating buhay, maging masunurin tayo sa Diyos at sa Kanya natin ilaga ang ating tiwala at pag-asa. Ano pong dapat nating maging pag-asa at pananalig sa paglalakbay sa mundong ito? Hindi lamang sa taong ito, kundi hanggang sa masapit natin ang bayang banal. Tulad po ng pag-asa ng lingkod ng Diyos. Sa awit 26:3 ang sabi niya, pag-ibig mong wagas ang aking patnubay, ang iyong katapatan, ang lagi kong kaagapan. Mga kapatid, nung isang araw ay sumapit ang kaarawan ng kapatid na Iranyo Manalo. Pagaman malaon na silang pinapagpahinga ng Diyos, pero hindi natin siya kailanman malilimot. Sapagkat ang karamihan sa atin ay siya na ang kinagis na natin, na mahal na sa atin ng buong pagmamahal at pagmamalasakit. Inakay nila tayo sa pagsunod sa Diyos. Pinangunahan nila tayo, bawat pamilya, na manindigan lagi sa malinis at matuwid na pamumuhay upang sa araw ng pagkabuhay na maguli, makita po nila tayo makasama sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Ito sana ang baunin natin ngayon, mga kapatid. Bago natin tapusin ang pagsambang ito,
Ibinibigay namin sa inyo ang maikling sandali upang maghabilin sa Diyos ng inyong buhay at ng inyong sambahayan. Pagkatapos na ilahad sa atin ang leksyon ito, na siyang gagabay sa atin para maging mabuti ang buhay natin at ng ating sambahayan. Hindi lamang sa taong ito, kundi sa dako pa ron ng ating mga buhay. Ito ang ating katuparan sa ating buhay mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. At pagkatapos, ihabilin natin sa Kanya ngayon ang ating mga paglalakbay. Lumapit na kayo sa Kanya at manalangin sa Ama. Sabihin natin sa Kanya, Ama, patnubayan mo ako ng iyong wagas na pag-ibig. Ang iyong katapatan nawa ang maging kaagapay ng aking sambahayan. Mga kabataan, sabihin na ninyo sa Ama kung ano ang pangarap ninyo sa buhay. Kung ano gusto ninyo na masamo sa buhay na ito. Ngunit, huwag kayong hihiling na maglalayo sa inyo sa Diyos. Ang ituring ninyong kayamanan at kaligayahan ay ang Diyos na siyang gagabay sa inyo. Hindi lamang sa paglalakbay sa mundong ito, kundi hanggang sa masamo ninyo ang buhay na walang hanggan. Saan man tayo makarating, mga kapatid, ano man ang ating ginagawa, ang Diyos nawa ang ating maging kasama at sanggalang. Kung tayo may magdanas ng hirap at balisa, sabihin natin sa Diyos, tulungan mo po kami na maging matatag at matyaga. Masaya naming mapagtiisan ang lahat ng bagay sa aming paglilingkod sa iyo. Hindi lamang ang bagong taong ito ang aming matapos sa paglalakbay, kundi matapos namin ang paglalakbay hanggang sa wakas at matamo namin ang pangako mong kalwalhatian sa piling mo sa bayang banal. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayong mananalag. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Sa unang pagsamba namin, alam na alam mo kung anong kailangan namin. Ginagabayan mo kami, Ama. Ang mga salita mo, ang leksyong itinuro sa amin, siyang patnugot namin sa aming paglalakbay para matupad sa buhay namin ang aming mga hangarin na maging mabuti ang buhay namin. Sa pagsisimula ng taong ito, ikaw ang muli naming makasama at hanggang sa dako pa roon ng aming mga buhay. Ama, huwag mo kaming bibitiwan. Patuloy mo kaming pagtsagaan. Wala kaming ibang hinahangad, kundi kami makatawid ng payapa araw-araw. Matapos namin ang bawat araw, ang bawat buwan, ang bawat taon sa buhay namin, hanggang sa kami ay magwakas sa buhay na walang hanggan at sa pananahanan sa bayang banal. Kung naghahangad man kami ng mga bagay sa mundong ito, hindi ito ang dahilan ng pagkiral namin sa daigdig. Nakikiraan lang kami rito. Kailangan lang namin mabuhay ang mga kabataan. Kailangan din sila magkaroon ng matatag na kalagayan sa buhay. Kaya nagsisikap din sila habang narito sa daigdig. Pero sa kalibuturan ng aming mga puso, ang laman ng aming mga puso, araw-araw ay sinisigaw namin ang kami makarating sa piling mo. Masamo namin ang buhay na malwalati. Ang buhay na wala ng hirap, wala ng sakit, wala ng pag-uusig, at wala ng kanubayan, kundi pawang kaligayahan
at kapayapaan doon sa bayang banal. Yun ang inspirasyon namin, Ama. Yun ang dahilan ng aming mga pagtitiis. Kaya ngayon, inihahamilin namin sa iyo ang aming buhay, ang aming kapalaran. Huwag mo kaming bibitiwan. Maawa ka, Ama. Ang buhay sa daigdig ay parang singaw. Hindi na nalaman ng tao kung kailan magwawakas ang buhay niya. Iisa ang aming ipinagmamakaawa. Ay makasiguro na kami makapananahan sa bayang banal. Sa panig ng mga magulang, maihanda namin ang aming pamilya, ang aming mga anak. Maiwan silang matatag na sumasampalataya. Laging nagtatalaga sa paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami lahat ng banal na takot sa iyo. Lalo kaming maging masunurin habang papalapit ang kamakasan. Lalo kaming magsikap na mabuhay ng malinis at matuwid. Ang mga may sakit, maawa ko. Ang mga lingkod mong pinahihirapan ng karamdaman, maawa kang pagalingin ng aming mga kapatid. Kung itinutulot mo pa ang buhay at lakas, isama mo po ang kaginhawaan. Pawiin mo po ang anumang paghihirap dahil sa karamdaman. Mga nasa kulungan, maawa ka sa kanila. Tagal-tagal na panahon na rin silang nagtitiis. Tulungan mo pong makalaya ng aming mga kapatid. Makapiling na po nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Panginoong Yesus, halika sa piling namin. Bago namin tapusin ang panalangin ito. Maaari po ba, Panginoong Yesus, pabaunan mo kami sa aming pagyao ng lakas na aming kailangan, ng matibay na pag-asa at kaligayahang hindi kayang ibuwal ng anumang kalungkutan sa buhay para panasa kaming magpatuloy sa aming mga paglilingkod. Ama, tiwalang-tiwala kami. Magpapatuloy kami sa paglalakbay. Hindi lamang sa taong ito, kundi sa dako paroon ng aming mga buhay. Hindi mo kami pababayaan. Ikaw pa rin ang aming Ama na mangangalaga at kukukup sa amin. Magalang po namin ipinakikiusap ang lahat po ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.